Mga kababayan, kamusta po? Kamusta po kayo? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong binulgar at binuko. Binuko po ni Ted Pailon. Ito pong si Bonget o si Bangag na tinatawag ng kanyang ate, mga kababayan. Doon po sa kanyang pinagmamalaki na pagtaas ng sweldo o yung base pay hike ng mga men in uniform, mga katambay. Akala mo raw pong siya na po ang batas at siya na ang masusunod sa lahat. Ayon po kay Ted Pailon. Ipinaliwanag po ni Ted Pailon na ito po ay isa po itong pambubudol umano, mga kababayan. Ito po, pahinga po natin si Ted Pailon. Grabe po itong Pangulo kung magsalita. Akala mong lahat ay kaya niya at wala ng Kongreso at wala ng Senado para gumawa po ng batas para sa mga gusto niyang mangyari. Ganyan po ang presidente natin. Kung ano po ang tama ng pulburon, yung po ang iniisip niya kung ano ang tama. Kasi yung pulburon po may tama yan hindi ba? May tamang bangag umano. Ito po mga kababayan, umpisahan na po natin. Ang nagsabi, itataas ko yan, pero inaprubahan ng Kongreso. Ang Kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time, the 2018 budget, ng 64.2 billion pesos. Anyway, eto po muna ha. Sige, sa lahat po ng mga nagpapagal ngayon, sa mga naghihirap ng mga uri manggagawa, eto po ang magandang balita kahapon doon ng Presidente. Okay, anong kanya sinasabi? Magkakaroon po ng taas sa sweldo ng base pay ng mga uniformadong personnel sa gobyerno, ang forces, PNP at iba pa. Tama, it will be in three tranches starting po next year 2026. At hindi lang yun itinaas din po yung kanilang allowance. Okay, sige. So, yan po ang... timing na timing, Opo, yan po ang sinasabi, mga kapatid, kahapon ng Presidente. Siya mismo ang nag-anunsyo po nito. Yes, ang sabi niya dito, sa anunsyo ng Pangulo, ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin. Kahit kaakibat nito mga banta sa kanilang kaligtasan sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na isakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Okay, sige po. So, magandang balita po naman yan para sa ating mga sundalo. Pero ang tanong lang po natin dito, una, saan humuhugot ng authority ang ating Presidente para magsabi niyan at magdesisyon niyan? Meron siyang executive order na inilabas. Okay, executive order number 107. Okay, okay. Sige. Pangalawa, saan niya kukunin ang pera? Baka sa maleta. Alright? Tatlong tranches daw po ito. Pinag-uusapan dito, bilyon Okay. Saan niya huhugutin ang pera? Sa maleta. Mga kapatid, dito po sa kanyang executive order, may nakalagay dito funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. Nako po. Ito na po, ito yung catchphrase dito mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis, makinig kayong mabuti. Hindi natin po ito sa hindi gusto pero ito lang po. Tandaan natin that the authority to appropriate public funds comes solely sa poder ng Congress. Ang Presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. Simula sa susunod na taon, ang mga guro ay meron ng dagdag na sweldo. Nang ganun-ganun na lang, hindi po. May limitasyon ang power ng Presidente. Hindi ka pa pwedeng magsabi na magmula ngayon, ang lahat ng mga kawani ng mga pampublikong pagamutan, lahat ng nurses magkakaroon ng dagdag na sweldo sa kanilang base pay. And that is an order.
Hindi po pwede yan, with all due respect. And I'm sure the President na dating congressman at senador, alam na alam yan. The power of the purse emanates from Congress. So tanong natin dito ngayon. Okay, sabi dito, the amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance, all right, shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 GAA and any other available appropriations subject to relevant etc. etc. Mga kapatid, nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya. Remember, itinaas niya doble ang sweldo ng mga pulis. Tama, sa kampanya ho niya, sinabi niya yon. Doble ko yan, sweldo ninyo. Oo. Naalala mo? Tama. Natupad? Oo, correct. Natupad? Bakit? Bakit nga? Natupad yan dahil, mga kapatid, ang Kongreso gumawa ng joint resolution. When you speak of joint resolution, that means yan po ay may bisa ng isang batas. If it's a joint resolution, ang value niyan is a regular Republic Act, Act of Congress. Ang Kongreso that time, 2017, ay nagpasa, mga kapatid, ng joint resolution para po sa pagtataas sa sweldo ng mga pulis at militar. Meaning, si Digong ang nagsabi, itataas ko yan, pero inaprubahan ng Kongreso. Ang Kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time for 2018 budget ng 64.2 billion pesos. Well noted. Maraming salamat kasi nung una, nang makita itong balitang ito ng iba, masaya agad. Pamilya ng mga militar, ng polis, maging ang hanay ng militar at ng mga polis. Pero hintayin pala muna natin kung aprobahan ito ng Kongreso. Kasi po, ang tanong dito, itong pinag-uusapang budget ngayon for 2026, may appropriations ba para dito? Good point. Kasi mukhang wala tayong narinig eh. Oo. Di ba, wala sa diskusyon, wala sa balita, wala sa diskusyon, wala sa interpellation, wala sa mga sinasabing mga insertions. Wala. Hindi po ba, mga kapatid? Pero, yan po, mga tambay. Yun nga po yung tama ng pulburon, Mr. Ted Filon. Tama po ng pulburon yun. Yun po yung tama. Nung time na nagsalita po siya at nagbigay po siya ng mandato na sinasabi siya presidente, at meron pa siyang binigay na sinasabing buwan o year ang pagtaas ng sweldo ng mga men in uniform. Hindi po ba? Itataas niya next year. Malapit na po yan. Umpisa na raw po niya yan itong pagpasok po ng 2026, January. Ayon po sa kanya. At meron pa po yan 2027 at 2028. Ayon po kay Bonget. Nakita niyo po? Kasi po yun nga yung sinasabi natin. Excuse me po. Yun yung sinasabi natin. Yun yung po yung tama. Yun po, kung gumagamit ka, tumitira ka ng pulburon, ayon doon sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Siyempre po, may tama yun eh. Ano po yung tama? Yun. Yung pinangakuan niya po na itataas ang sweldo ng mga men in uniform. Instant, napakabilis. At may petsa na. Hindi pa po yan napag-uusapan sa Kongreso. At wala po yan sa budget ng 2026. Diyan po kayo bibilib. Diyan po kayo bibilib sa Pangulo na may issue ng pulburon. Ibang klase po. Sanay na sanay pong magsalita. Sanay na sanay pong mangako. At sanay na sanay po yata umanong mambudol. Dahil nga po doon sa sinasabi ng ating mga kababayan. Ang Pangulo raw po, kung si Digong daw po, ang dating Pangulong Duterte ay may kamay na bakal, ito naman daw po, ang pagmumuka ay may bakal. Sa sobrang kapal ng ang bakal sa pagmumuka, ay hindi na raw po tinatabla ng hiya. Ibang klase, makapal na po eh. Kahit ano po ipapangako, kahit ano lang po sasabihin sa taong bayan, puro pangako. Pero ang gawa, hindi mo makitang natutupad. Hindi kaya? Nasaan na yung pabahay niya? Yung pabahay nga niyang pinagmamalaki eh. Samantalang si dating Pangulong Duterte, kahit papaano, natupad. Dinoble sweldo ng mga sundalo, kapulisan, men in uniform, natupad.
natupad din yung sinabi niya, susugpuin niya ang pulburon sa ating bansa. Di po ba? Napakalaking porsyento. Hindi man totally 100%, pero mahigit kalahati. Di po ba? Nabalda at tumino ang mga Pilipino sa paggamit ng pulburon ng 6 na taon. Hindi po ba? At napakaraming nagparehab nung panahon niya. Milyon-milyon ang nagbalik at tumino dahil nagparehab. Ngayon po ba, sa dami po ng programa ipinangako sa atin ng Binagoang Pilipinas, meron na po bang natupad? At yung sinasabi din po ni Ted Pailon, mga tambay, kung saan umuhugot ito si Bongit, mga tambay, saan kukuha ng pera? Dahil po yan, bilyon. Yung panahon ni dating Pangulong Duterte, nilaanan po talaga ng pondo yan. 64 billion ang sinasabi. Eh yan po yung naging batas na. Batas na po yan. Kaya nga po yung doble na sinusweldo, na doble na ang kita ng mga men in uniform, eh yan po yung batas na. Regular na po nila natatanggap yan, kinsenas, katapusan, sweldo. Hindi po ba? Kaya nga po, another pambubudol na naman ito umano. Ayon kay Ted Pailon. Tuwan-tuwa na po ang mga pamilya ng mga men in uniform, umaasa na po na dadagdagan na naman ang kanilang sweldo at allowance, mga kababayan. Ibang klase po, managinip ng gising dahil po sa tama ng pulburon si Bongit. Pero baka naman gawin ni Bongit. Mga tambay, baka naman gawin ni Bongit yung sinasabi niya na ipinagmamalaki niya sa mga men in uniform. Dahil siyempre po, yung men in uniform, ay yan po ang kanyang kaligtasan. Yan po ang kanyang proteksyon para hindi siya mawala sa Malacanang. Kaya kailangan niya po pangakuan ng pangakuan at busugin ng busugin. Di po ba? Lalo-lalo sa pera umano. Bakit po? Si Erap nga, issue lang, weteng, kinuha nila siya po, ang dami niyang isyong korupsyon, may pulburon pa. Hindi siya mahugot-hugot. Kaya nga po lahat na ginagawa niya umano para po ligawan ng men in uniform para hindi siya kaladkarin at hugutin sa Malacanang sa dami ng anomalya niya. Pulburon, korupsyon at napakaraming bendalo. Katulad po nito, pangungunahan niya po lahat ng napakabilis ang proseso niya sa utak niya na makapagbigay agad ng dagdag sweldo, mga kabayan. Pero yung sinasabi nga po natin kanina, pwede naman po niyang gawin yan, mga kabayan. Bakit po? Buwan-buwan meron siyang 2 billion na dumarating ayon kay Saldico. 2 billion buwan-buwan, mga kabayan. Hindi po ba? Gaano karami po yon? Sa kanya pa lang yon. Paano pa yung sa asawa? At paano pa yung sa anak? Sa dami po ng ninanakaw nila umano, ayon kay Saldico, bilyon-bilyon, buwan-buwan ang nakukuha nila. At dinideliver halos 3 beses isang buwan. Hindi po ba? O 3 beses isang linggo umano ang deliver. Hindi po ba? Kakayanin po nilang taasan ng sweldo at allowance ng men in uniform. Kung kukunin po ni Bongit sa mga mali-maleta na sinasabi ni Saldico. Kukunin niya po sa mga mali-maleta na punong-puno po ng basura na pera. Hindi po ba? Dahil nga sabi ni Saldico, yan si Bongit ay bumili po ng mansyon para po lagyan ng isang damukal na maleta. Yan po ang proyekto ni Bongit. Yan. Kaya nga po iniintay natin na yung mga maleta na yan magbigay rin po sana siya ng cutting ribbon. Doon po sa kanyang proyekto na mali-maleta. Mag-cutting ribbon din po sana siya dyan. Hindi po ba? Kaya yan po, mga kabayan, na nakakalungkot. Nagkaroon tayo ng Pangulo, mga kabayan, na lahat na po ay siya na po ang masusunod. Wala na po siyang utusan para gawin yan. Dahil hindi po natin nabalitaan yan sa Kongreso at sa Senado, na yan po ay pinag-uusapan, mga tambay. Kaya nga po, ang presidente po natin ngayon, mga tambay, ay para po laging high.
wala na po siyang pakialam sa sinasabing gumawa ng batas ang Kongreso at ito po ay gawa ng solusyon. Ganyan po katindi, mga kababayan. Kung lahat po na pumapasok sa kokote ni Bangag, ni Bonget, na tinatawag na kanyang ate, ay makatambay, ay makatotohanan, baka po ang Pilipinas na ang pinakamayaman sa buong mundo. Kung lahat po ng pumapasok sa utak ni Bonget pagka siya po ay bangag. Wala na po maghihirap ng mga Pilipino, mga kabayan, dahil po sa lakas ng tama ni Bonget. Mga kabayan, ayan, another na naman po yan. Aasahan po yan ng men in uniform. Aasahan po yan dahil pinangako niya yan At yung pinangako niya, January, mag-uumpisa na po yan, pagpasok ng taon. Mga kabayan, ayon sa kanya. Tingnan po natin, dahil sanay naman po magsinungaling yan umano. At yan naman po, ay kayang-kaya niya po yan lusutan dahil mangangako na naman po ng iba yan. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, na meron tayong pangulo sa ating bansa na napakagaling, napakahusay, kahanga-hanga. Lalong-lalo po pagka siya po ay may karga-karga na pulburon. Unbelievable. Lahat po sa kanya ay posible. Hindi imposible. Unbelievable. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Thank you po, lalong-lalo po sa mga nagusto po sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin. At siyempre po, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat, mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, shoutout po nagpapa-shoutout po si Kabayan Jesus Valdepena. Excuse me po. Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo. Thank you po, kabayan. Mabuhay po kayo. At siyempre po, mga kabayan, yung panalangin po natin, dalangin na tayo po sana lahat ay maingatan, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay mailayo po tayong lahat sa kapahamakan, mga kababayan, at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po, mga kababayan, sa mga dasal po natin at sa mga dasal po ninyo. Ingat po tayo, mga tambay, at siyempre po, wag po tayong maniniwala pagka lalo po ang magsasalita ay si Bonget umano. Paalam po, ingat po. Bye-bye.